This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. We've been praying, the church has been praying sa Dulos, Bulacan, sa pagpunta po namin dito. Tinatanong po ni nanay kanina, sino ba ang kasama ko? Sabi ko sa kanya, ang kasama ko, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Praise the Lord. Okay. And again, tulad ng sabi ko po, malaking pribilehiyo po ang maging kabahagi po ng Makatbong United Methodist Church. Salamat sa privilege. And we are always with you in prayers po. Okay? Sa umagang ito, I don't want to waste our time dahil napaka-precious ng pag-uusapan po natin. It's all about breakthrough vision of a catalyst. Ipagpaumanihin kung English yung nailagay ko, no? Pero I hope nakakaunawa po tayo ng wikang English. Pwede ko rin namang Bisayain o Tagalogin o Ilocanuhin yung ano niyan, pero let's go through Tagalog. Okay? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aming pong simbahan, sa ginagalawan ko pong simbahan, nagdadala po kami ng 4 o 5 B. Okay? Kaya ang unang B po namin, Biblia. Okay? Bible. Okay? Meron po ba kayong dalang Bible? Okay, alam niyo po ba kapag walang dalang Bible sa amin, meron po kaming tawag. Lalo na po kapag matagal na kay Lord. Kapag matagal ka na kay Lord at hindi ka nagdadala ng Bible, ang tawag po namin dyan ay pangit. Okay. Kaya kung yung kapatid mo, katabi mo, walang dalang Bible, ang tawag dyan ay, tignan mo sandali, okay. Pero pag bago yan kay Lord, absuelto ka. Pero sa susunod, magdala ka. Okay? Pangalawang B po namin ay book note. Kasi dapat consistent sa B. Bible, book note. Pangatlo, ballpen, siyempre. Okay? Pang-apat po, blessing. Okay? Dapat yung words, ano po natin kay Lord. At pang-5, nagdadala po kami ng bisita. Okay, kaya po 5 ang aming dinadala tuwing linggo. Ano po yung una? Bible, book note, ballpen, blessing, at bisita. Sino po rito yung nakapagdala ng bisita? Pakitaas nga po yung kamay. Nakapagdala ng bisita. Okay. Medyo matatranslate yung ating salitang bisita. No? Okay. Do we have any first-timer here? Sino po sa una-unahang pagkakataon nakadalo po? Pakitaas nga po yung kamay. Do we have first-timer? Okay, nakataas na po yung first-timer nyo rito. Yung kanyang kamay nakataas na po. Okay, so ako po yun. Okay, salamat sa Panginoon. Okay, so dito po sa babasahin po natin, Mark chapter 2, katulad po ng binasa po ni Pastor kanina, ulitin lamang po natin ito sa wikang Ingles. And again, he entered Capernaum after some days. And it was heard that he was in the house. Salamat sa Panginoon, he is always in the house. Immediately many gathered together so that there was no longer room to receive them, not even near the door. Halos wala na pong mahulugang karayom sa dami po ng tao. And he preached the word to them. This is the most important thing. Yung pangangaral po ng salita ng Diyos. Then they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. Okay, may dalang paralitiko ang 4 na lalaki. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. Nagbutas ng bubong. Di tayo pwedeng magbutas ng bubong dito, Pastor. Talagang pinto ang dadaanan. Sabi po riyan, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed
on which the paralytic was lying. Verse 5 says, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Sa umagang itong pag-uusapan po natin ay salita ng Diyos. Amen? And the title of the message is Breakthrough Vision of a Catalyst. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang mga katagang ito. Ang catalyst, ibig po sabihin ng catalyst, siya po ay isang pangyayari o di kaya isang tao na nagdadala ng pagbabago. Nakuha niyo po? Ang isang catalyst, it is an event or a person bringing change. Do you believe that change has come? Amen. Okay. Salamat, kapatid. And ito pong breakthrough naman, ang breakthrough, it means God breaks open a new realm in the Spirit and He brings us through. Dahil isa po sa pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan ay Baal Perazim. Ang Baal Perazim ay nakalagay po doon sa may 2 Samuel chapter 5 verse 20. Okay? 2 Samuel chapter 5 verse 20. Na sinasabi po ron, He is the Lord of the breakthrough. Okay? He is the Lord of the breakthrough. Yung po yung ibig sabihin po doon ng Baal Perazim. Okay? Again, let me repeat that a catalyst, if you want to have a breakthrough vision in your life, you need to be a catalyst. Okay? Isang taong nagdadala ng pagbabago. Okay? Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, kailangan po talaga natin ng pagbabago. Naniniwala po ako bilang isang, hindi lamang po bilang isang pastor o di kaya tagapanguna ng simbahan, pero bilang isang mananampalataya, wala na po tayo sa doorpost ng end times. We are already at the end times. Okay? Sa panahon po natin ngayon, sa pagbabasa ko po sa iba't ibang blog at sa mga nakikita ko po, the relevant news sa panahon natin ngayon, ang dami na pong manifestations ng mga pagbabago po, lalo na po sa yung second coming ni Lord. Okay? And we must be a person na dapat tuloy-tuloy ang pagdadala ng pagbabago. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Ngayon, ang tanong natin, sa pagbabasa po natin ng salitang ito, ano ba ang mga katangian ng isang catalyst? What is this, yung characteristic ng isang catalyst? Okay? Ang catalyst, ulitin ko po, siya po yung tao na nagdadala po ng pagbabago. At kapag ka nagdadala ka ng pagbabago, ibig sabihin, you understand the vision of God in your life that you need to be a catalyst. Okay? Ang linggong ito ay dapat panalangin ko po habang kami po ay papunta rito sa Nueva Ecija ng dati ko pong girlfriend. Sabi ko, love, ang panalangin talaga natin, maging pagpapala tayo. Siya ngayon po ay nasa Bungabon, yung aking ex-girlfriend. Okay? Siya naman po ay tumutulong din sa isang kapatid natin doon na schedule din, nagkataon. Okay? Hindi naman kami nag-usap ni Pastor Alex, pero nagkataon na itong linggong ito ay kaya hiwalay muna ang decolor sa puti. Yung decolor nandun, yung nakaputi nandito. Okay? So, what is this characteristic ng catalyst? Are you ready, mga kapatid? Okay? Unang-una, ang isang catalyst dapat po meron pong calm-bringing attitude. Okay? Nabasa niyo po ba yun? Dapat meron po siyang calm-bringing attitude. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Okay? When you come to church, kapag dadalo po tayo ng simbahan, kapag dadalo po tayo ng gawain, dapat ang daladala po natin yung ugaling sumasamba, yung ugaling nagpupuri sa Panginoon. I believe, mga kapatid, that is the first and the foundation of everything why we come to church every Sunday. Hindi po tayo nagpupunta ng gawain tuwing linggo
para magkaroon po yung kikita ba ako dyan. Kasi nung bago po ako sa may San Miguel, nagsisimula po ako ng gawain po doon. Kapag ka nag-iimbita po kami, kadalasan po, ang sinasabi po ng ilang mga kababayan natin doon, bagamat hindi ako taga San Miguel, pero sinasabi po nila, yung unang bugso ng aking ministry doon, ano bang kikitain ko dyan? May mahihita ba ako dyan? Meron ba akong, may pera ba dyan? Okay. Yun po yung na-encounter ko nung araw. Okay? Maglalabing 7 taon na po ako dyan sa San Miguel. At unfortunately, kapag ang isipan po natin, pag pupunta tayo ng gawain ng Panginoon, minsan po, may nagpupunta na hindi lamang po basta kung ano yung makukuha. Minsan naman, yung ibang kabataan, sasabihin nila, may maganda ba riyan? May gwapo ba dyan? Narorong motive, napakapalad nyo sapagkat ang pastor nyo rito ay bukod na pinagpalang sa lalaking lahat. Dahil napakagwapo ng inyong pastor nyo. Amen. Kaya dapat sinusuotan to ni pastor ng helmet. Because we need to have a calm-bringing attitude. Yung 4 na lalaking ito, kung titignan nyo po, paralitiko. Isipin nyo, mga kapatid, ang kanilang binuhat, paralitiko. Paralyzed men. Alam nyo, ang isang tao kapag ka nakahiga, mahirap buhatin. Tama po ba? Lahat ng bigat niya ay nandun sa katawan, kaya kapag ka binuhat po yan, hindi basta-basta yung parang napakagaan. Mas magandang umalalay po kaysa yung magbuhat. Pero ang iniisip po nila, nung mabalitaan nila si Lord, nandun sa bahay, nandun sa loob ng tahanan, nangangaral ng salita ng Diyos, dahil ito pong nakabalitang 4 na lalaking ito, nababalitaan nila, si Lord ay hindi lang po basta nangangaral, pero nagpapagaling. Kaya po, binuhat po nila yung mamang ito, unknown men na paralitiko, na ang nagbuhat unknown for men, na dadalin po, meron po silang ugali na nagdadala. They have a calm-bringing attitude. Okay? Naalala ko po ang isang tagpo rin sa Biblia. Meron pong pangangailangan. Nagpakain po si Lord ng 5,000. Ang 5,000 po ron, ang bilang po, pasensya na po kayo, ang 5,000 po doon ay mga lalaki lamang. Pero ang kanyang pinakain, according sa history po, about 15 to 20,000 people. Kasi sa Bible, ang pagka nagbibilang po, medyo nakalin po ng konti sa mga lalaki lang ang binibilang. Okay? Pero in reality, ang pinakain po ni Lord is about 15 to 20,000 people. Okay? Sila po ay sumusunod kay Lord na habang nangangaral si Lord sa may daan, sa iba't ibang lugar, meron po talaga siyang mga follower. Amen. Meron po siya, kung tawagin po natin ito sa pangkapanahunan po natin, meron po siyang fans club. Okay? Kasi sumusunod kahit saan Di ho ba? Okay? Halimbawa po, di ba, nung araw, excuse me po, Nay. Halimbawa, kapag ka ikaw ay tagasunod ni Nora Honor, ano po ba ang tawag po doon, Nay? Noranians. Hallelujah. Okay. Pagka ikaw naman ay idolo mo si Vilma, anong tawag po ron? Vilmanians. Okay. Pagka tagasunod ka ni Kristo, anong tawag po ron? Christians. Okay. So, hindi dapat talaga tagasunod, hindi fans club. Kasi kapag ka fans club ka lang, sunod ka ng sunod, pero in reality, kapag ka application na ng Word of God, hindi naman talaga. Ang tawag po doon, mga fans club lang. I pray this morning, absent ang mga fans club. Hello? Okay, parang hindi kayo maka-amen, mga kapatid. So, parang pinapatunayan nyo. Pero ito, meron pong isang batang paslit. May dala po siyang calm-bringing attitude. Dahil halos magtatakip silid na, nakita ni Lord, because He has a compassionate heart, nakita niya may pangangailangan ng tao. Okay? At sabi po ng isang disciple po doon, may dalang calculator,
Sabi niya, Lord, para pakainin po yung 15 to 20,000 people, kailangan natin ng yung pangsweldo po dyan, pang ilang taon. Pero nung narinig ito, nung isang batang paslit, siya po ay lumapit sa Panginoon, nandun po yung mga disciple, meron po siyang dalawang galunggong at 5 monay. Hello? Naalala niyo po yung istoryang yon? Dahil nga, merong pangangailangan, itong batang ito, he has the calm-bringing attitude. Itong 4 men na nagdala po sa isang paralitiko, they know that Jesus is in the house. That's why they have the attitude, dalhin natin ito, pagkakataon na natin ito, kasi nandyan si Lord. Pagagalangin yung barkada natin. Sige, dalhin na natin. Nakukuha niyo po ba? Sa akin pong pinapastoran, ipagpaumanin po mga kapatid, si Pastor Francis, kapag wala po kaming first-timer sa church, may nangyayari po sa akin. Ipagpaumanhin, no? Pero pagka may nangyayari sa akin, Pastor, ako'y unti-unting lumalaki. Nagngangalit. Yung aking mga damit ay napupunit. Yung aking pantalon ay turn green and very extra large. So, ibig sabihin, ako po ay nagkakaroon po ng Incredible Hulk. Alam niyo po kung bakit? Si Pastor walang first timer Ibig sabihin, walang come-bringing attitude yung mga leaders. Hello? Dahil yung aking pong mga leaders, sinasanay ko po sila, Sunday is a celebration Sunday. That's why we need to celebrate. And we cannot just be celebrating with one another. Ang celebration po ay pagka meron pong nakakakilala sa Panginoon. Sabi po ng Lucas, isang kaluluwa lang ang magbago't makakilala sa Panginoon. Katumbas nun, libo-libong anghel ang nagsasaya sa langit. Okay? Kaya po, pagka nakikita ko po every Sunday, I always have my altar call. Last week, ang altar call ko po ay 19 ang pumarada po rito at tumanggap sa Panginoon. Okay? Minsan po, nagkaroon po ng Sunday sa amin, wala akong altar call. Dahil walang binigay sa akin na maliit na pirasong papel. At sabi, 0 visitor. Okay? Nalungkot ang langit. Bakit? Somebody is missing come-bringing attitude. The first catalyst of characteristic of a catalyst is meron pong come-bringing attitude. Sabi po ng Malakay chapter 3 verse 10. Okay, kapatid, pakilagay nga doon sa may screen natin, Malakay chapter 3 verse 10. Familiar verse po ito. Pero I want you to understand that this verse says, sinabi po riyan sa talatang yan, hindi give. Pero ang sinabi po sa talatang yan, today, Vision Sunday, okay, sister, pakilagay. Brother ba yan, sister? Malakay chapter 3, verse 10. Okay? Do you have an easy worship here, Pastor? Meron, okay. Parang hard worship ata. Okay. Sinabi po ron, Malakay, the first word is, hindi po sinabing give. Hello? Ang sinabi, bring. Bring, hindi po ako magtaturo ng tithes and offering. Ang kinukuha ko lamang po yung come-bringing attitude. Okay? Kaya po isa sa B namin ay blessing. So you bring all the tithes into the storehouse. May tanong ako sandali bago ako magtuloy. 2 oras tayo mag-uusap Ano ba ang number 1 spiritual wickedness today among the Christians? Tagalogin ko. Ano ba ang numero 1 problema ng mga Kristiyano ngayon? Ano po? Pira. Okay. Meron pong nagsabi, Kuya, vampira. Anong vampira? Meron ka vampira dyan. Meron ka vampira dyan. So, siguro po,
99% correct. 100% wrong. Okay? Sino pa po yung gustong mag-try? Ano yung number one spiritual wickedness ng Christians today? Faith. Okay? Faith. Okay? 80% correct, 100% wrong. Sino pa po yung mag-try? Isa na lang po, isa na lang. Come on, mga kapatid. I want you to be participative. Eh, ano po? 99.8% correct. But 100% wrong. Okay, sabihin nyo nga, siret. Okay. Alam nyo po ba, ang numero unong problema ng mga kakristyanuhan ngayon, nakikita natin yan sa Facebook. Oh, alam nyo kagad, oh? The number one spiritual wickedness today among Christians, selfishness. Selfishness po. Kaya nakikita natin yan sa... Di ba gumagano pa? Minsan nga sa sobrang taas nakikita yung village. Okay? Village ba yun? Cleavage. Okay, sorry. Okay. Di ba? Naunawan niyo po ako, mga kapatid. So the number one problem is selfishness. Tignan niyo po hindi ka dumalo ng gawain, selfish ka. May small group kayo o Bible study group kayo, hindi ka dumalo, selfish. Araw ng Sunday, tinetext ka pa para umattend ng service, selfish. Nakukuha niyo po ba? Yung may training, may patawag na cell training, hindi ko umattend, selfish. Boom. Parang may sapol, pasensya na po kayo, pero minsan lang ako nandito, pagbigyan nyo na ako. Yung, akalain mo, ang Sunday worship would only last 2 hours. Sometimes 2.5. Pero hindi ka nag-church, selfish. Ito malupit. Hindi mo ibigay yung iyong tithes and offering. Anong tawag doon? Hello? Tingnan mo yung katabi mo, sandali. Sabihin mo, kapatid, parang ikaw ang sinasabi ni Pastor. Alam niyo po, sa amin pong mag-asawa, practice na po namin ito. We bring our tithes. Kahit kami po ay hindi pinapasweldo doon, pero we bring our tithes. At ang aming offering is higher than our tithes. Yung aming offering ni Pastora Shadow, is higher than our tithes. Because we believe in the principle of blessing. Kaya po binibigay po namin more than we could ever give. Come bringing attitude. And the number one antidote para po sa problema ng kakristyanuhan ngayon, guess what? Ano ang gamot? Ano ang lunas sa selfishness? Sister. Alam niyo po ba ang lunas sa selfishness? Tithes. Because every time you give your tithes, you are giving away your selfishness. Kanino ba yung tithes? Kay Lord yan eh. Mantakin mo yung partner natin sa buhay, ang hinihingi lang sa atin, 10%. Ilan ang matitira sa atin? 90%. Kaya po maraming Kristiyano ngayon, pag hindi nagbibigay ng tithes, 90.
Kasi nga hindi dinadala ang ito. Kaya po, nagiging tampulan ng debate ang bagay na ito. But every time we give our tithes faithfully, we are giving away ourselves. We are giving away our selfishness. Number one, na dapat po na maging ugali ng isang nagdadala ng pagbabago, merong come-bringing attitude. Number two is, if you would notice, itong 4 guys na ito, sinabi po riyan, dinala po nila ang isang paralitiko. Bakit? Because they have this compassionate action. Compassionate action. Sila po ay na-compel ng kahabagan. Nakita po nila, pwede naman silang makinig sa salita ng Diyos. Nabalitaan nila, si Lord nandun sa bahay. Pero, dahilan sa isa po sa kanilang barkada, ay meron pong sakit, paralitiko. Inisip nila, dapat hindi lang ako makadinig ng salita ng Diyos. Hindi lang ako yung lalo na kapag members of the family, dapat yung tatay, ang attitude niya, daling ko lahat ng aking pamilya sa simbahan. Okay? Compelled by compassion. Dapat hindi lang ako maligtas. Dapat hindi lang ako o kaya si Mrs. ang maligtas, ang aking mga anak. Compelled by compassion. Because if you are compelled by compassion, tinitignan mo hindi yung kamalian, ang nakikita mo yung kailangan. Amen po ba? Okay? Lalo na kapag ikaw ay may kapitbahay. Ang kapitbahay mo, matagal na kayong magkasama sa komunidad. Kapitbahay nga eh. Okay? Kaya lang wala sila kay Lord. Kung wala sila kay Lord, dapat maramdaman natin, Lord, wala sila sa Panginoon eh. Minsan, hindi kayo nagkakaunawaan ng kapitbahay nyo. Minsan, miyembro siguro sila ng KBP. Kapisanan ng broadcaster sa pambarangay. Okay? Minsan, sa loob po ng simbahan, merong ganyan. Kapisanan ng broadcaster sa parokya. Yung naibiktima tayo ng chess. Chessmes. Meron po akong isang leader na po ngayon ng aming church. Isa po siya sa kababaihan. Isa siya sa disciple ni Pastora Shadow. By the way, ang pangalan ng aking pinakamagandang ex-girlfriend ay Shadow. Kaya ngayon, wala akong Shadow. Nandun sa Pungabon. Okay. Meron po kaming isang leader ngayon, kababaihan. Siya po sa buong kalye po ng Daang Bakal. Kilala po siya na numero 1, palagay ko presidente ito ng KBP, yung nagbo-broadcast sa buong pambarangay. Pero ngayon po, hindi na po siya chismosa. Ang ichinichismis niya na po ngayon, si Jesus. Abay, matindi itong babaeng ito. Kaya po, siya po ay laging may dala-dala. May bit-bit lagi. Iniisip niya, hindi lang yung pamilya niya ang kasama niya, pero yung kanyang mga binubungangaan na kapitbahay, ngayon po binungangaan niya ng Jesus sa buhay nila. Kaya nakapagdadala na po siya ng kanyang mga kapitbahay sa Panginoon. Isa po siya sa mabungang disipulo ni Pastora. Hindi po mabunganga, mabunga. Okay? Kasi po may mga Christian na ganyan, mabunganga sa halip na maging mabunga. Amen. Kaya po, ang nagtulak po sa kanya, compassionate action. Okay? Sometimes, ang problema po ng maraming Kristiyano, we focus more on the faults and failures than we do on faith and forgiveness. Okay? Nakalagay dyan sa may slides, brother. Okay? We focus more on faults and failures than we do with faith and forgiveness. Ang nakikita natin kadalasan, minsan po yung kanilang kamalian, minsan po yung kanilang mga kasalanan, yun po yung nakikita natin. Pero kung magkakaroon po tayo ng compassionate action, okay,
Ang pangitain po, mga kapatid, naniniwala po ako, si Lord hindi lamang po basta siya pumili ng 12. Ang iniisip niya po, it's world conquest. And it has to start with the 12. At ito po ay binibigyan niya po sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa na itatransfer po sa kanila yung compassionate heart. Kaya po, kung gusto po nating maging catalyst dito po sa barangay na ito at sa Nueva Ecija, kailangan magkaroon po tayo ng compassionate action. Sabihan mo ngayon katabi mo, galaw-galaw all the time. Kasi kung hindi po tayo gumagalaw at lagi po nating nakikita puro kamalian, walang mangyayari po sa buhay natin. Yung pagiging pagbabago na nais ni Lord sa ating buhay, hindi po mangyayari. I believe in this, mga kapatid. Vision must be real in you before it can be real from you. Vision must be real. Totoo muna sa iyo para kapag ikaw ay nagbahagi, realidad na talaga. Ito po hindi lamang basta po Kristiyano sa nguso, pero dapat Kristiyano sa puso. Sapagkat kung meron pong Kristyanismo talaga sa puso, iniisip niyo po yung kapakanan ng iba. Sabi po ng Philippians, isipin mo yung kapakanan ng iba, hindi lang ang iyong sarili. Think first of others. Okay? Ito po yung nagdala sa 4 na lalaking ito na sila po nagdala ng paralitiko doon sa paanan ng Panginoon. Nagbutas nga ng bubong Okay? Vision is implanted in every hearts of every believer. Naniniwala po ako dito, lahat ng mananampalataya, lahat ng tagasunod ni Kristo, tayo po ay diniposituhan ng Espiritu ng Diyos para makita po natin, hindi lang yung pangangailangan natin, pero ang pangangailangan din po ng ibang tao. Nakukuha niyo po ba? Naniniwala po ako, ito pong Makatbong United Methodist Church, mga kapatid, hindi lang kayo pang isang service. Kahit buong maghapon na service, kayang-kaya niyo po rito. I believe in that. If you will only really appreciate and realize that the cross, ito pong krus na ito, it is a message of compassion. It is the message of compassion. Kaya po yan, voluntaryo, umakyat ang Panginoon doon po sa may krus ng Kalbaryo dahil nakikita niya walang ibang pwedeng magligtas kundi yung buhay niya lamang. Okay? Sometimes we have to realize, hindi lang sapat na ako'y makakilala sa Panginoon at dumadalo sa gawain. Dapat maging ang aking kamag-anak, maging ang aking kapamilya, ang aking kapitbahay, maging yung kaaway. Kailangan din si Kristo. Tama po ba ito? Okay? That's why we need to have a compassionate action. Pagdadalhin po natin ang isang pasyente sa ospital, lalo na kapag critical, dinadala po ito sa ICU, Intensive Care Unit. Pero ang bawat isang mananampalataya, isa rin po siyang ICU. Ano yung ICU? Intensive Compassionate Unit. You are a unit of compassion. Okay? It means to say that I see you are hurting. I see you, you have a need. I see you that you are discouraged. I see you that you need help. I see you that you need encouragement. I see you. You are an intensive, compassionate unit. May nakikita ka na pangangailangan po ng iba. Si Lord, sinabi niya, ang buong Israelita, para po silang ligaw na tupa, kailangan po nila ng isang pastol. Ganon din po tayo, mga kapatid. Sino man ang nakakabit sa'yo o di kaya nakakonect sa iyong buhay, kapamilya mo, kaibigan mo, classmate mo, katrabaho mo, may pangangailangan po sila. Meron ka na wala ang iba. Kaya po, anumang meron tayo na wala ang iba, ibahagi po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Mga kabataan, pakinggan niyo akong maigi. Sino rito ang mga youth? Pakitaas nga ang kamay. Youth. Ba't nahiya kayo magtaas ng kamay? Youth. Lahat ng youth. Amen.
Pwede ba kaluluwa muna bago mag-asawa? Hello? Parang hindi makarelate yung iba. Disciple muna bago mag-eyeball. Amen? Mag-disciple muna tayo. Kung kani-kanino tayo nakikipag-eyeball. Worship muna bago courtship. Hello? Konti pa, para makarelate ang ibang mga kabataan. Okay? Books muna bago looks. Amen. Okay? Parang ito lang ang nakikita ko lagi. Okay? Can we do that, mga kapatid? Alam niyo po, kaya marami pong emosyonal, kulang sa devotional. Devotion muna bago emotion. Consolidate muna bago makipag-date. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, parang ikaw ay sinasabi ni Pastor. Diploma muna bago forma. Tama? Okay? Square root muna bago harot. Number 3. Okay. Number 3 is this. Okay? We need to have a collective effort. Collective effort. Okay? Aanyayahan ko ang 4 na gagwapong lalaki. 4 na gwapong lalaki. Okay? Yes, palakpakan nga natin itong 4 na gwapong lalaki. Hindi pinipilit, may sariling kusa. Okay? 4. 3 pa lang ito. Yun. Okay. So, dito, kuya, dito ka, sa taas. Dito ka. Yan lang. Dito ka sa second. O, pwede bang, hindi pwede, no? Hindi pwede. Dito ka na lang, brother. Dito ka. Kuya, dito ka, sa gitna. Sa baba. Yan. Okay? Collective effort. Pagka sinabi pong collective effort, yung position, it doesn't matter. Hello? Hindi mahalaga ang posisyon. Ang importante, yung kanilang gagawin. Okay? Siguro ito ay cell leader. Siguro ito ay nasa pag-aaral ng SOL1 o SOL2. Ito ay cell member. Pero, it doesn't matter kung anong posisyon. Siguro ito ay mayaman. Medyo mayaman. At payaman. Nakuha niyo po ba? Okay? Hindi mahalaga ang posisyon sa pagtulong. Ang importante, layunin. Gusto ko makuha ito, mga kapatid. Tumayo lang muna kayo dyan. Purpose always take priority over position. Okay? Purpose always takes priority over position. Ang problema ng maraming Kristiyanong nasa loob ng simbahan, kadalasan po, ang unang-una po nila, posisyon bago priority. Bago purpose. Okay? Kaya po yung iba, ang inaasam magkaroon ng title sa halip na towel. Dapat towel muna. Saka kabibigyan ng title. Nakuha niyo po ba? Kaya ang dapat na maniig sa 4 na gwapong ito, yung kanilang purpose, hindi yung position. Amen. So, when you want to pursue a vision, gusto niyo pong tayo po ay magkaroon ng multitude, dumami ang makatbong United Methodist Church. Huwag niyo munang isipin yung title. Huwag niyo munang isipin ang posisyon. Ang isipin po natin, yung purpose. Alam niyo po ang church kung bakit po tinayo dito sa barangay na ito? The purpose of your church, why you are here, okay, is to bring people to the Lord. Dalhin sila sa Panginoon. Hindi para sabihin, may UMC dito. Hindi po yun eh. Ang purpose po ng bawat isa po sa atin dito, para dalhin natin ang isang kaluluwa sa Panginoon. Kaya nga po sabi sa Lucas, isang kaluluwa lang ang maligtas, lalo na pagka-araw ng linggo. Hallelujah, breakdown.
Siguro po, iba-iba rin. Yung itong apat na to na nasa Biblia, iba-iba ang kanilang nationality. Merong Chinese, merong hindi. Ito yung medyo tapos Burmese o iba-iba nationality nila. Meaning to say, iba-iba background dito. Kung iba-iba background dito, mananaig ang purpose, magdadala sila ng kaluluwa. Nakuha niyo po ba? Magdadala sila ng kaluluwa. Oh, come on, di niyo nakuha. Magdadala sila ng kaluluwa. Buhatin nyo na dahil paralitiko eh. Okay? What we call this is collective effort. Okay? Collective effort. Some time ago, ang problema ng isang cell leader ko po sa church, Pastor, hindi ako makapagdala ng invite sa church eh. Ang problema mo kasi, iniisip mo ikaw ang magdadala. Pero ang pinakita sa atin ng Biblia, collective effort, paralitiko. Amen? Walang magawa sa buhay, dalhin mo kay Lord. Example lang yun, brother. Huwag mong tutuhanin sa buhay mo. Devotion muna bago emosyon, okay? Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? It should be a collective effort. If you want to have a breakthrough vision in your life, you need to do it collectively. Kaya si Lord, hindi niya kinaya mag-isa. Kailangan niya ng 12. Amen. Kaya po, kahit na doon sa may 12, may ng 11. Amen. Kaya sabihan mo nga yung katabi mo, walang 11. 12 tayo. Yun ang sinabi ni Lord eh. Sa buhay ni Lord, meron pong ng 11 talaga eh. Pero ganun pa man, it should be, dream will work if there is a teamwork. Dream works if there is a teamwork. Palapakan nga natin yung mga apat na, 5 gwapo rito. Okay? Salamat po, salamat. Okay? Malapit na po ako matapos, 1 oras na lang. Okay? Alam niyo po ba, itong tawag po dito ay podium. Sometimes we call it sa church people, pulpit. Okay. Dalhin niyo po ito sa likod ng simbahan. Ang purpose nito, hindi nagbabago. Ilalagay dito ang tablet. Biblical naman ito eh. Sabi ng Old Testament, write it on tablet. Amen. Okay? So ito po yung purpose ng pulpit. Lalagyan ng Bible, lalagyan ng hymnal. Okay? Nakuha niyo po. Dalhin niyo sa may likod ng simbahan, yung pa rin ang purpose. Dalhin niyo sa may ilog, hindi pa rin nagbabago ang purpose. Tama po ba? Yung pa rin yun eh. Kung paano siya nilikha, yung pa rin ang purpose niya eh. It is the same thing with us. Ang purpose po natin, hindi lamang po basta mahalin ang Panginoon, ngunit mahalin po ang ating kapwa. That is your purpose. That's why when we get together, we become stronger. Okay? Habang tayo po ay mas lalong naglalapit sa isa't isa, bagamat iba-iba ang ugaling pinanggalingan natin, iba-ibang pamilyang pinanggalingan natin, pero nagbubuklod po sa atin yung puso ng Diyos na tayo po tinawag ng Panginoon sa kadiliman at tayo po ay magdadala ng kaliwanagan. Breakthrough vision of a catalyst, dapat po meron tayong collective effort. That is one of the characteristics na dapat po i-develop po natin sa ating simbahan. Can I have your amen, mga kapatid? Number 4. Okay? Number 4 is, we need to conquer the crowd. May conquering attitude ang catalyst. We need to conquer the crowd. Dahil ang sabi po ng Biblia, sobrang dami ng tao. Halos hindi makapasok kahit sa pinto. Okay? Marami po tayong crowd na i-conquer. Alam niyo po ba ang crowd natin?
It represents the negative people, the naysayers. Hindi mo kaya yan. Padala-dala ka pa ng Biblia. Tignan ko lang kung talaga magbabago ka. Yan, yung mga negative people na yan. We have to conquer the crowd. Sometimes it's inside our family or outside of our family. Na kapag tayo po unti-unti nang binabago ng Panginoon, nakakarinig tayo ng mga patutsada, nakakarinig tayo ng persecution. Alam niyo po, nung ako'y nakakilala kay Lord, na born again po ako nung sometime ago, nung 1989. Ako po kasi ay dakilang supplier ng aking ama. Supplier po ako ng beer at Yossi. Maaga rin po akong nakapagtrabaho kahit papano. 18 taong gulang po, not long years ago. 18 years old pa lamang po ako ay nagtatrabaho na ako. Nagre-referee ako ng basketball. Kaya po nung araw, siksik ako. Okay? Talagang tumatakbo po ako. I officiate a game, a basketball game. At least an average of 4 games a day. Okay? So tumatakbo. Kumikita po ako noon. And every time na uuwi ako ng bahay, yung aking tatay na taxi driver, pinasasalubungan ko po ng 2 bote ng beer at 1 paketeng sigarilyo. Minsan po, 4 na bote ng beer. Ganun ako katalamak nung araw kasi 13 years old pa lang ako. Grabe na biso ko eh. Umiinom na ako, nagyoyosi na ako, nag-MJ pa ako. Okay, alam niyo po yung MJ? Chonky, no? Yung Mary Jane o di kaya marijuana. Huwag yun ang dagdagan ko yan. Ang dami ng... grabe po yung bisyo ko ng araw. Pero sa biyaya ng Panginoon, nung ako'y nakakilala, nung ako'y tumanggap sa Panginoon, unti-unti ko pong tinanggal lahat ng bisyo na yon. At nahinto ang pagsusupply ko sa aking tatay. Alam niyo po, isang dahilan kung bakit namatay ang aking tatay? He died of a 4th degree lung cancer. Dahil sa yosi at dahil sa inom. Kaya nung namatay ang aking tatay, sobrang kurot sa aking puso. Talagang sobrang nalungkot po ako. Kaya before he died, I was able to share to him the gospel. Okay? Siniran ko po siya ng gospel at nung sinabi ko po, sabi ko, Pang, naintindihan niyo po ba? Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Okay? Gumanon po siya. After 5 to 10 minutes, I think, okay, after sharing to him the assurance, he breathed his last. Namatay po siya na nakakilala sa Panginoon. Sobrang ko po sa sarili ko dahil kahit papano, isa ako sa naging dahilan kung bakit po yung tatay ko nagkaroon po ng 4th degree cancer, lung cancer. And I shared to him the gospel. Alam niyo po, araw-araw dinadala ko po siya sa ospital para lamang po i-cobalt therapy. We give him everything, hindi po namin pinaramdam na wala kaming pera, gumagawa po kami ng paraan para po dalhin lamang po siya sa ospital. Because I see that he needs the Lord. We need to have a conquering attitude. I have to conquer myself. I have to conquer the negative people nung maborn again ako, alam niyo po ang tawag sa akin ng tatay ko? Black sheep. Black sheep daw ako, brother. Totoo ba yun? Hindi po ako black, I'm brown. Hindi man ako sinandoming, at least NFA. Sinandoming, hindi pinipilahan. Ang NFA, pinipilahan. Hello? But I have to conquer myself. I have to conquer the crowd around me. Your crowd, okay? Ito po yung mga crowd natin, yung mga negative people. Okay? People will hate you for 3 things. You know too much, you have too much, and you do too much. Lalo na para sa Panginoon. Lumalalim ka na sa Panginoon. You know too much about the Lord. You have too much, talagang pinagpapaala ka na ng Panginoon. And you do too much for the Lord. They will hate you for so many things in your life.
Pero I will remember what Aristotle had said. Sabi po ni Aristotle, you can avoid criticism very easily. Say nothing, do nothing, and be nothing. Okay? All you have to do is do what the will of the Lord is. And then people will be attracted in your life. Criticism is not one of the fruit of the Spirit. Amen. Kaya dapat po, wala sa atin po, kahit na tayo po criticize, hindi po tayo sumasagot. Tama po ba? Kapag kami nagsasabi po sa akin na hindi maganda, okay, sometime ago sa San Miguel, ang experience ko po riyan, nagkaroon po ako ng death threat. Siguro sa sobrang kagwapuhan, pero nung ako'y nagkaroon ng death threat, I have to be careful. I have to be with someone all the time. Pag aalis ako, pupunta ako sa iba't ibang lugar. Pero sa biyaya ng Panginoon, buhay pa rin ako ngayon. I have to conquer the crowd. Amen po ba? Okay? Alam niyo po ba, ang humanity, it represents the clay wherein we were made. And the roof represents the limitation. That's why we have to conquer everything. Okay? Can I tell you one story? Malapit na po ako matapos. Okay? Meron pong isang mama, milyonaryo po siya, super milyonaryo. Okay? Minsan nagpatawag po siya ng party sa kanyang tahanan. Ang tahanan niya po ay isang bloke ng buong kalsada. Malawa. So sobrang laki, sa likod po ng kanyang bahay, meron pong swimming pool. Sa swimming pool na yon, sa loob ng kanyang bahay, meron pong bakod na bakal, pero swimming pool. Pagkatapos po noon, meron po sa loob po ng swimming pool, 4 na buwaya. 4 na buwaya po. Sabi ng kanyang mga imbitado, mga kumpare niya, pare, bakit sa loob ng bahay mo, sa loob ng swimming pool, may 4 na buwaya? Sabi niya ganito, alam mo kasi, ang paborito kong virtue sa buhay, tapang at malasakit. Yun po yung sinabi niya. Tapang at malasakit. Anong ibig mo sabihin, sir? Sabi niya, kung sino man ang makakalangoy sa swimming pool na yan at lalabas ng buhay, ako'y may malasakit din. Bibigyan ko siya ng premyo. Sky is the limit. Hindi. Okay? Sino man ang makakalangoy dyan? Tinanong niya yung mga kumpare niya. Sabi niya, ikaw kaya mo? Hindi. Ikaw, kaya mo? Sky is the limit. Para hindi ko kaya yan. Kasi hindi nyo pala kaya. Sige, kumain na tayo. Nung tumalikod po sila sa swimming pool, yung 4 na barkada niya, pag talikod po nila, bigla pong may tumunog sa... Whoosh! Nakita po nila, may mama lumalangoy sa swimming pool. Eh di lahat ng bisita ngayon, nagpuntahan sa swimming pool. Sabi, nagtatanong na sila, kaya mo yan, kaya mo yan. Talagang lumalangoy, hinahabol po ng buhaya yung mamang lumangoy. No? Pag-angat sa swimming pool, naku, nabuhay, hindi nabutan ng buhaya. Kaya sabi nung nag-imbita, sabi ng milyonaryo, Sir, anong gusto mong premyo? Ang tapang mo, bilib ako sa premyo mo. Ibibigay ko sa yung premyo mo. Sabi niya ganito, Sir, bago ako magsalita, pwede bang malaman ko kung sino tumulak sa akin? Alam niyo po, ma-overcome ninyo ang limitasyon ninyo sapagkat meron kang potential. Amen po ba? Kaya po dito, ang isang katangian ng catalyst, meron po silang creative continuity. Hindi lang puro simula. Hindi lang yung dali natin kay Lord. Dali natin, ay kaya lang, sarado na pinto ng church. Ano yung creative continuity nito? Pare, kailangan niya ng tagapagligtas. Kailangan niya ng kagalingan. Eh yung sinabi ng isa, di magbutas tayo ng bubong. Alam niyo po, kung meron ka tayo talaga gusto nating magdala ng pagbabago, gumagawa ka ng paraan, hindi dahilan. Amen? Sa aming church na pinapastoran, pinapatay ko ang mga may sakit na excuseologist. Yung excuse ng excuse. Ang daming dahilan. Okay?
Pero sabi ko, dapat gumawa tayo ng paraan. Amen po ba, mga kapatid? Be willing to be a catalyst for change. Dapat maging handa tayo. Sino po sa umagang ito, ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon para ikaw ay maging catalyst? Yung magkakaroon ka ng saloobin, Lord, hindi na ako pupuntang mag-isa sa simbahan, magdadala na ako. Tama po ba? Kasi ang pangitain po, hindi lamang para sa iyo, para sa iba din. Amen? What's limiting you? Ano ang humahadlang sa iyo? Ano ang humahadlang sa iyo para hindi mo ilabas ang potential mo? Ano ang humahadlang sa iyo para i-overcome mo ang problema mo? I believe, can we put that sa screen? When God breaks in and we break with, then there is breakthrough so that we may have break forth. Okay? When God breaks in and we break with, then there is breakthrough so that we may break forth. Magkakaroon po ng breakthrough sa buhay mo kapag ka sumabay ka na sa ginagawa ng Panginoon. Pagka ikaw ay sumama sa gawain ng Panginoon. At kapag ka ikaw ay sumasama na, doon mo madidiskubre ang iyong potential that through the vision, you can have a breakthrough in life. Can I have your amen? Pwede po bang tayong lahat ngayon ay tumayo? Sino po may tinanggap dito sa umagang ito sa salita ng Diyos? Can I have your amen? Alam niyo po, I don't know, this is our first time that we've met. But I believe, someone, ang ilan po sa inyo rito, maaaring may sitwasyon ka, family problem, financial problem, emotional conflict, problema sa trabaho. And these things is limiting you. Nanilimitahan ka nito. Pero sa umagang ito, gusto ka ni Lord maka-breakthrough. Isipin mo na, Lord, if I change, everything changes. Don't wait for someone na magbago. Una tayong magbago. Sapagkat ang tunay na nagdadala ng pagbabago, siya muna ang nagbabago. Magkaroon po tayo ng kalooban ngayong umagang ito. Lord, baguhin mo ako. May mga bagay at mga pangyayari sa aking buhay, nalilimitahan na po ako. Matagal na panahon na pinoproblema mo yan, God wants you to have a breakthrough. At magsisimula po ang pagbabago kung magsusuko tayo sa Panginoon at aamin tayo, Lord, kailangan kong magbago. Hindi lang ako dapat. Baguhin mo ako sa umagang ito. Katulad ng 4 na mamang ito, hindi nila alintala yung bigat. Hindi nila alintana yung hirap. Pero ang iniisip nila, magbago sila habang sila po ay nagdadala ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Nais ko po kayong ipanalangin sa umaga ito. I want every one of us, let's bow our heads and close our eyes. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, sige po, tayo pong lahat yumuko at pumikit. Huwag niyo pong alalahanin ang inyong katabi. Huwag niyo po munang tingnan ang inyong katabi. Kung ikaw ay merong pinagdaraanan, may naglilimita sa iyo. Problema man yan, financial man yan, o anumang bagay. Kung gusto mong mapalaya sa bagay na yan, nais kong itaas ang kamay mo, ipapanalangin kita. Salamat sa iyong kamay, pwede mo nang ibaba. Salamat. I see those hands. Now let us pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, narito po ang iyong mga anak. Ang bawat isa sa amin sa kapangyarihan ng iyong presensya. Nabatid po namin na ang tunay na pangitain sa buhay
ay nagsisimula sa pagbabago. Pagbabago sa aming sarili upang makapagdala ng pagbabago sa aming kapwa. Panginoon, nalalaman niyo po ang aming mga pinagdaraanan sa buhay. Narito po ang iyong mga anak. Hindi po namin naintindihan ang aming sitwasyon, bakit dumating ito. Ngunit ngayon, nauunawaan namin ang layunin namin. Hindi namin kailangang intindihin lahat para magtiwala. Ngunit magsimula kaming magtiwala para maintindihan po namin. Naniniwala po ako na magkakaroon po ng breakthrough sa aking mga kapatid sapagkat nagnanais po ang bawat isa sa amin na kami po'y magbago. Hayaan niyo po, Panginoon, mula sa aming puso, sa aming isipan, mula sa aming simbahang kinatatayuan, Panginoon, sa aming pamilyang kinabibilangan, kami po ang unang magbabago. Hiling ko po sa lahat po ng mayroong problema at sitwasyon sa buhay, Lord, may we break in with you upang magkaroon po kami ng breakthrough sa iyo. Hindi na po malayo ang panahon na kami po, hindi lamang sa aming pamilya, ngunit sa loob ng aming iglesia, Panginoon, we will bring forth change. Magdadala kami ng tao na kung saan nangangailangan din ng pagbabago. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Inaangkin namin ang iyong salita sa umagang ito. Lord, maybe our sins are forgiven, but our faith will bring us to breakthrough, Lord. Bless each and every one of us, O God, even the leadership of this church, as you bless Pastor Elijah and his wife and the whole family, and the whole leadership, Panginoon, maging ang buong makatbong United Methodist Church. Salamat po, Diyos. We bring you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat po. God bless you po.